ka man sa mundo, tayo, Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras 3 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, Good morning pong muli! I'm cold, lonely wind. Wag ho kayo mag-alala, darating ho si Manang Milky Rigunan, ha? It feels like years. Naku, binuking ko si Manang Milky, ang daming pagbate. Ninang Milky, sabi dito, Ma'am Milky, wala ba tayo dyan? Here comes the sun, I say Okay, ayan. Pasok muna tayo ng balita. Ang DSWD daw ho ay naka-red alert status na dahil sa bagyong Kaloy. Si RH5 Val Gonzales. Val? Diyos, itinaas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa red alert status ang lahat ng kanilang mga tauhan na nasa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong si Kaloy. Sa anunsyo ng DSWD, naka-preposition na sa mga rehiyon sa buong bansa ang mahigit 4.7 milyong pisong o family food packs at 202,855 mga non-food items para sa agarang tulong sa mga posibleng maapektuhang pamilya. Batay sa huling
Tropical Cyclone Bulletin na nilabas ng Pag-asa DOST. Huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Kaloy sa lalayong 110 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nitong lakas ng hangin na 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa kasalukuyan pero sabi ng DSWD, mas mainam na ang naghahanda. Inaasang hihinang bagyong si Kaloy at magiging tropical depression sa loob ng 24 oras. Kaya't patuloy ang pagbamatsyag ng DSWD at Pag-asa para sa posibleng pagulan, pagbaha at posibleng magdulot ng landslide sa ilang bahagi ng bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Here comes the sun. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Kayo ho ay nakikinig, nanonood sa programang Isyong Pambayan ni Manang Milky Rigonan. It's alright. Humahalili lang po si Lef Narciso ng mga ilang minuto lang. Okay, abay, syempre, inaasahan natin na isa sa paksang tatalakayin ni Manang Milky ay ang usapin sa impeachment dahil siya ang nakatutok dyan mula ng ihain yung mga reklamo, Comes the sun. hanggang sa ang lumusot ay tama ba? 2 lang dun sa 4 na na-file. Little darling, it's been Natalakay sa Justice Committee ng Kamara little darling. hanggang sa naaprubahan ang probable cause sa komite. Comes the At yan nga ang inaabangan kung bukas nga ba mangyayari na yung botohan, mainit ang usapin, kaya naman mayroon ding mga batuhan rin ng mga aligasyon, akusasyon. little darling, the smile's returning to. May ano nga dito kanina may nakita akong news article, survey ba yon, kung yung sa pananaw, opinyon ng ating mga kababayan kung paano ba dapat bumoto ang ating mga mambabata. Siyempre, ang una pinag-uusapan natin ay sa Kamara pa lang bagamat sa Senado ay naghahanda na rin sila kung sakaling umakyat, ayan, yung articles of impeachment dyan sa Senado. Sa Kamara, ang kailangan ay maka 1/3 votes. So kung 318 yung binabanggit na mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, dapat daw ay at least 106 para ma-impeach si VP Sara. Sa Kamara ho yun. Pag akyat sa Senado ay ang pag-uusapan na naman ay numero. Ayan, lagi niyong naririnig, 'di ba, na ito ay political proceedings. At syempre ay pag-uusapan rin naman yung grounds kung bakit siya pinapa-impeach, kung bakit gusto siyang mapatalsik bilang vice-presidente. Titingnan ang mga kung may basehan, kung sapat ang mga ebidensya. At paano ba boboto ang mga senador? Actually, yan yung mas inaabangan Kasi mukhang batay dun sa mga lumalabas na mga balita, mukhang sapat yung numero sa Kamara para ma-impeach si VP Sara. Kaya mas inaabangan yung pag-akyat sa Senado. Dahil nainggit naman ako dito, pinag-uusapan na yung na-distract. Nakita ko kasi pinakamasarap magluto ang nanay ko. Okay, ayan. At yung balita na nasa harapan ko ngayon, paghahanda ng COMELEC para sa 2028. Di ba nababanggit rin na itong proseso ng impeachment ay may kinalaman rin dito sa paparating, bagamat 2 taon pa, tama ba? O wala nang 2 taon. Basta sa 2028, di ba, mayroon tayong presidential election. Here comes the sun, I say. Kaya nga may mga pa-survey na rin. Little darling, Yung mga sa dinami-dami ng survey na yan. Parang hindi pa ako nasa survey kahit isang beses. Hindi pa natatanong. Kahit anong survey pa yan. feels like you.
yung mga antas ng kahirapan. Yun doon ko daw gusto matanong kung nakaranas ng gutom, ganyan. Okay, ayan, dahil nasa 50 to 60% na nga daw handa ang Commission on Elections sa halalan 2028. Ayon yan kay COMELEC Chairperson George Garcia. Ayan, wala daw dahilan para pagdudahan kung matutuloy ang susunod na presidential elections dahil sa, katunayan ay pinaghahandaan na nila yan. Here comes the sun. Reaction ito ng COMELEC doon sa naunang pahayag ni VP Sara. Na ang sabi niya parang aabangan kung mayroon nga bang eleksyon pa sa 2028 na ang sabi naman ng palasyo ay pang-iintriga lang. Diba? Kayo, ano ba ang saloobin ninyo dyan na, nasa Pilipinas tayo diba? Kaya nga sabi, actually, pagkatapos ng isang halalan, pinag-uusapan na kaagad yung susunod na halalan. Sana naman trabaho muna, hindi lang naman bagamat ang usapin ay kung sino yung susunod na presidente, may kasabayan yan na iba pang mga posisyon. At bago yan ay diba, mayroon pa nga tayong barangay at sangguniang kabataan elections na ang sabi rin ng COMELEC ay nasa halos 5 milyon na yung mga nagparehistro. Ano to, mga bagong rehistro? Oo, pinakamarami daw sa Calabarzon. At pinakamababa naman yung mga nagparegister sa Cordillera Administrative Region. Actually, bago pa ito kasi ang barangay at SK elections ay gaganapin sa buwan ng Nobyembre. Kung hindi ako nagkakamali, mauuna pa yung sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan din yung isa sa inaabangan, di ba? Ilang beses na rin niyang na ipagpaliban, Siyempre yung ating mga kababayan doon ay hinahangad rin naman yan na magkaroon na sila ng halalan. First pa lang yan kung sakali kasi. Here comes the sun. Pagkatapos nung comprehensive agreement on the Bangsamoro, tama ba ako? Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Yan na rin ba ang paksa ng mga talakayan sa mga lugar ninyo? It's been here. Sa social media, hindi na tayo magugulat at talaga namang grabe ang social media. The sun. Okay lang na magdebate tayo tungkol sa politika, pero wag ko nating samahan ng mga fake news, na mga disinformation. Dapat yung mga totoo lang, yung mga impormasyon na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. At sa ating mga kababayan naman, ingat-ingat ho tayo dahil hindi lahat ng inyong nababasa o nakikita sa inyong mga social media accounts, sa mga social media pages. Yes, Mama Obet. Mama Obet, mamaya ka tumawag, ha? Nagbo-programa pa ako. Tumatawag si Mama Obet kasi alam niya tapos na yung program ko. Okay. Nakita ko na ang aking ninang. Ang aking ninang Milky. Ang ating kampyon sa golf. Ladies Division. Siyempre, binibigyang diin namin para may almusal kami ngayon. At gaya nga nung binabanggit ko kanina, ayan, mas maraming nalalaman si Manang Milky para talakayin ang usapin ng impeachment na kanyang tinututukan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pilipinas, ang oras, 8:15 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plano ng kaldero, tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media. Pilipinas ang oras, 8:21 ng umaga. Ako po si Mil Kirigunan sa Isyong Pambayan. Salamat kay Mami Let Narciso na siyang humalili muna na late pang inyong lingkod. Dahil sa ilang mga construction pa rin along EDSA dito sa my South Mount Lane. Bago ang lahat, Happy Mother's Day sa lahat po mga nanay, natay, mga single moms. Gusto ko po yung batiin po kayong lahat, ang tulad kong ina. Bukod ho sa birthday, isa ho to sa mga gusto kong sineselebrate, ang Mother's Day. Anyway, wag na ho tayong paligoy-ligoy dahil bukas ay magiging abala na naman kami sa kamera. Ang pinakahihintay na botohan sa plenaryo dito ho sa Committee Report ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap po natin ang isa ho sa mga leader ho ng Kamara, ang Senior Deputy House Majority Leader at kinatawa ng Iloilo, Congressman Lawrence Defensor. Kong, magandang umaga. Magandang umaga, Milky, at Happy Mother's Day sa iyo. Happy Salamat Mother's Day po sa lahat ng nanay. Opo, ayan. Mamaya bibigyan kita uli ng pagkakataong makabati sa lahat po ng ating mga ina. Kong, ano po ang aasahan natin bukas? Dadalhin po sa plenaryo ang committee report at pagbobotohan? Milky, bukas asahan natin na bubuksan sa plenaryo ang committee report ng Committee on Justice para mapagbotohan na ito bukas din at ma-transmit sa ating Senado for trial forthwith. At asahan natin marami ang boboto pabor sa impeachment complaint na ito. Before Monday ay last week, ang dami na rin po mga report, mga pagtaya na mga more than 200 ang boboto in favor of a yes vote para mapatalsik sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte at may akyat sa Senado na magsasalbing impeachment court. So magbabago ba yung numero na yun? Nadagdagan ba kung Lawrence ang pagtaya na more than 200 ang boboto? Milky, linawin lang natin, hindi ito pagpapatalsik. Ngunit ang sinasabi lang ng committee report ng Committee on Justice ay may sapat na batayan sa paglabag sa ating konstitusyon. Kaya dumami ang nakita kong magiging pabor sa impeachment na ito ay hindi nagpakita at hindi nagpaliwanag ang ating Vice President sa committee hearing. Napakaraming pagkakataon na magsalita at mapatatag din ang kanyang sariling depensa. Bagamat binigyan ng pagkakataon, hindi ito nagpakita. Kaya sa palagay ko na kumbinsi ang maraming congressmen, pati ang iba niyang mga supporter, na bumoto ng pabor sa impeachment na ito dahil hindi pa naman ibig sabihin na kapag bumoto ka ng yes, ay tatanggalin na ang Vice President. Yan ay mangyayari sa Senado at mga senador lang ang makapagsasabing dapat ba tanggalin ang Vice President o dapat ba siyang manatili sa pwesto. Malinaw ho yung inyo pong paliwanag kong Lawrence. So kung 200 last week ay nadagdagan ba? Sa palagay ko, madadagdagan, Milky, lalo na pagpalapit ng Lunes. Kasi napakahirap ipaliwanag sa iyong mga constituents. Kunyari, nasa isang probinsya ka at nasa isang rehiyon ka. Kung ganun kabigat ang ebidensyang nakita at wala ni kahit isang sagot, mahirap sabihin mag-no ako. Kasi maliwanag na may sapat na batayan. Ang gusto lang sana ng House of Representatives
katulad ko na napakapatas ko, Milky. I have been very fair and objective. Kahit ako, kung naipaliwanag sa Committee on Justice ang ibang mga aligasyon, pwede ako magdalawang isip, ngunit wala akong rason o batayan para magdalawang isip at bumoto ng no dahil walang kasagutan ito ni kahit isa. Hindi po na ipaliwanag ang kanyang panig sa naging pagdinig po ng Kamara sa House impeachment proceedings. Ngayon, ilan pong partido political, particularly National Unity Party, nagsalita po si Congressman Ronaldo Puno na meron po mga final consultation dahil inamin niya na mukhang mahirap ipaliwanag po ito lalo na nang merong konti pong kumbaga ay hindi ko alam kung anong gagamitin kong salita pero yung religious groups syempre ay mukhang merong sarili ring posisyon tungkol dito. Kamusta po ang final consultation sa panig po ng National Unity Party? Mahusay ang ginawa ng National Unity Party. Binigyan kaming pagkakataong bumoto sang-ayon sa aming konsyensya. Noong una ay hindi ganun kadami ang pabor sa impeachment na ito. Ngunit pagkatapos ng mga committee hearings at napakabigat na ebidensyang lumabas na walang kasagutan, nadagdagan kami. Sa uling bilang, may 30 miyembro na ng National Unity Party na boboto pabor na sa aming isang talakayan. Magkikita muli ang National Unity Party bago magbotohan sa Lunes at nakikita kong baka madagdagan pa ang 30 iyon. So ngayon, 30 out of 55. Tama ba ako, Kong Lawrence? Tama yon, Milky. 30 out of 55. So bukas ng umaga bago mag-plenary session, may meeting uli. Hindi lamang siguro NUP, kundi ilan pang mga political parties sa Kamara. Sigurado akong magmi-meeting ang mga partido, hindi lang National Unity Party, pati ang ating mga party list, pati ang ating minority. Mag-a-assess yan ng huling bilang kung ilan. At magandang mapagbotohan na ito, Milky, kasi kung talagang wala pa lang sapat na numerong papabor sa impeachment na ito sa Lunes, maagang mapapawalang sala at madidismiss itong impeachment at makakapagpatuloy na rin si Vice President Sara sa kanyang pagtatrabaho. Maganda rin mapagbotohan na para kung pabor ang at least 1/3 ng mga congressmen na may sapat na batayan, dapat maiakyat na ito sa Senado para madesisyonan ng mga senador base sa ebidensya kung dapat bang ma-dismiss ang impeachment o dapat bang ma-acquit ang Vice President. Para mag-move on na kung sakasakaling wala naman palang dahilan para siya ay matanggal sa pwesto. Oo. Dapat mag-move on na tayo, Milky. Itong impeachment na ito dapat hindi nagtatagal dahil makakaabala ito sa Vice President, makakaabala ito sa mga congressmen at hindi kami makapagtrabaho ng ibang mga bagay na dapat naming asikasuhin tulad nitong mga krisis, tulad ng pagtaas ng sahod. Gusto ko nang makaupo at makatrabaho ng mabuti ang Kamara de Representante. Kong Lawrence, nung 19 Congress, total of 200, ilan ba yung bumoto in favor for the impeachment? 215. Ngayon pong 20th Congress, inaasahan niyo po bang ganun pa rin ang numero o mas darami pa? Inaasahan kong may ganung numero, ngunit posibleng mas malaki at mas marami pang papabor ngayon sa botohan sa Lunes. Dahil nakumbinsi, kasi kung kami nga nagko-cover ng House of Representatives, talagang kung titignan mo, susubaybayin mo yung mga hearing, talagang mabibigla ka dun sa mga inilabas na mga ebidensya. At the same time, hahanapin mo rin na saan ang pahayag, ang sagot, hindi ba ni Vice President Sara Duterte, although sumasagot siya, Kong Lawrence, hindi ba? Pero through press release, statement ng kanya mga abogado, o kaya naman ay mga press con, na dapat yun ang sinasagot niya sa proper forum, which is the House Committee on Justice. Tama yun, Milky. Huwag nating i-underestimate na may mga kakampi at supporter ang Vice President sa Kongreso. At maganda sana kung nailatag din nila ang depensa sa kanilang ebidensya para mas madagdagan sana ang timbangan ng ebidensya ng mga congressmen na boboto. Sigurado akong mas maraming
supporters ng Vice President ang mas magiging matatag ang kanilang paninindigang wala siyang kasalanan kung opisyal na humarap sana sa pagdinig ang ating Vice President at ang kanyang mga abogado. Sa ngayon, paghamon ito sa mga congressmen, hindi ko sila inuudyok na bumoto pabor, inuudyok ko silang bumoto sang-ayon sa kanilang konsensya, sang-ayon sa kanilang independence para makita na ang Kongreso at ang mga congressmen ay hindi pinilit lang ng kahit sino para bumoto pabor o hindi pabor dito. Kong Lawrence, meron na po ba tayong final na listahan ng mga magiging prosecution panel? Noong 19 Congress, kasama pa rin ho kayo at doon ho sa mga nababasa ko at narinig na mabalitaan din sa Kamara, kasama pa rin kayo? Kahit kailan, Milky, hindi ako nag-volunteer maging prosecutor. Dapat pinipili na lang ito. Sa ngayon, wala pa tayong final na listahan. May nakikita lang ako sa social media at sa Facebook na mga pangalang nire-rekomenda. Ngunit never ito magiging final hanggat hindi na-elect ng lahat ng miyembro ng Kongreso sa plenaryo. So sa ngayon, isa lang akong pangkaraniwang congressman. Antayin natin pagkatapos ng botohan kung sino ang ihahalal ng Kamara de Representantes. So ang proseso pa nito, Kong Lawrence, kapag na pagbotohan na itong committee report ng House Justice Committee na pagtibay, saka magtatalaga na mga magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Tama yon, Milky, tama. Ngayon, ito pa yung mga lumalabas na mga alegasyon. Kahapon, may mga bintang alegasyon si Senator Amy Marcos na malaking pera umano ang kapalit nito para bumoto ng yes ang ilang o lahat na mga kongresista at may akyat ang articles of impeachment sa Senado. Ngayon, mamaya ay sasagutin ni Congressman Lawrence Defensor. Kong, tiyan ka lang ha. Papaalala lamang ako at magbibigay kami ng ilang mga commercials. Babalikan ko ang aking panauhin ngayong umaga sa mga late tuner, ang Senior Deputy House Majority Leader, Congressman Lawrence Defensor. Oras sa buong Pilipinas, ganap na pong 8:33 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful. Kung gumagana, ipinakikinabangan ng tao, bakit ka pa mag-iisip? Di mangopya ka na lang. What's ironic about this? Itutuloy na lang. If your tax base is horizontal, you don't need to go vertical. Mag-demand kayo. You should demand. Mag-demand kayo. Better services, better leaders. And this is not an advocacy. We mean it. We practice it. Na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Pambayan! Oras sa buong Pilipinas, 8:38 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Kirigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9. At sa mga kagigising lamang ang akin pong panahuin ngayong umaga, ang Senior Deputy House Majority Leader at kinatawan ng Iloilo, Congressman Lawrence Defensor. Kong, magandang umaga pong muli. Magandang umaga muli. Kong, ito, may mga, bago ako nag-commercial, may mga kumakalat na naman na mga alegasyon. Ito'y mula kay Senator Amy Marcos na umano'y may payoff, milyong-milyon kapalit ng botong yes ng ating mga mambabatas sa magaganap na ganap bukas dyan po sa Kamara. Hindi totoo yon, Milky. Hindi kailangan ng pera para bumoto ng pabor dito. Ang bigat ng ebidensya ang magsisilbing batayan lamang. At kung nakita mo, dumami ang mga bumoto o bobotong pabor sa palagay ko dahil hindi nasagot ang ebidensyang lumabas sa Committee on Justice. Kaya walang katotohanan yon. Sana wag nating lagyan ng malisya itong napaka-importanting proseso ng ating demokrasya. Kasi bago pa man maisumite yung committee report, Kong Lawrence, may mga narrative na kapag manalo, dumami at magkaroon ng pinal na kumbaga ay resulta ng botohan, laging sinasabi, nako, baka malaki ang tatanggapin ng mga mamabatas dyan sa magiging botohan bukas sa plenary. Normal sa mga kritiko at mga hindi pabor nitong impeachment na gumawa ng ganyang intriga at tanggap naman namin yon. Ngunit katulad ko, noong nakaraang taon, prosecutor ako, noong panahon pa lang na iyon, pabor na ako na may sapat na batayan sa paglabag ng konstitusyon. Hindi ko babawiin ang aking opinyon at pananaw dito, lalo na't nadagdagan pa ang ebidensyang lumabas at hindi man lang na kontra ito at nasagot ng tama. Hindi kailangan ng pera para sabihing tama ang aking pagdesisyon at paninindigan ko yon na Milky. Kong Lawrence, dun ho sa magiging proseso bukas ng botohan, is it nominal? Magsasalita ba ang bawat mambabatas kung ano ang naging boto at bakit yun ang kanyang magiging boto? Hindi kailangan isa-isa tatayo, ngunit pwede ka nang magrehistro ng sarili mong boto katulad ng nominal voting o third reading ng kahit anong measure na nilalagay sa plenaryo.
Pagbibigyan naman ng pagkakataon ang mga miyembro magsalita, pabor o hindi pabor dito. Ngunit hindi kailangan lahat tumayo para magsabi ng boto. Hanggat makapag-cast ka o makapag-rehistro ka ng boto mo sa Secretary General. Kung sa bagay, kung lahat ay magsasalita, more than 300 kayo, Kong Lawrence, baka aabutin ho tayo ng madaling araw dyan po sa plenary bukas. Kaya lang, ang sabi naman po nung iba, baka yung ibang congressmen hindi talaga tatayo dahil meron nga mga sabing banta ang ilang mga religious group na kapag kayo bumoto ng yes ay magkakaroon po ng mahirap daw na resulta ng kanilang kampanya sa darating naman pong eleksyon. Walang takas ang mga congressmen para itago ang kanilang boto, Milky. Kung boboto ka bukas ng yes or no or abstain, lalabas ang pangalan mo sa listahan dahil meron tayong tinatawag na journal at ang journal ay isa sa publiko yan. At lalo na kayong mga nasa media, bibigyan kayo ng kopya para maging transparent tayo at hindi nila sabihing nagtago ang mga congressman sa kanilang boto. Kasi alam mo, Kong Lawrence, di ba nung nakaraan din na botohan, 200 o nasa wala pang 200 plus yung bumoto. Pero may humabol the following day na dagdagan kaya ang resulta nga ng botohan ay 215. Tama yun, Milky. Kaya nadagdagan. Lalo na ito, pagdating dito na ang botohan ay nasa plenaryo, wala nang habol, hanggang bukas lang bago magtapos ang sesyon ang botohan. Doon lang magtatapos ang listahan ng boboto ng yes, no, or abstain. Ayan. Kong Lawrence, marami sa ating mga kababayan ang mag-aabang at marami ang tututok sa magiging resulta ng botohan bukas sa plenaryo. Baka meron po kayong mensahe dahil ito pong issue ng impeachment. Alam mo naman ang reaksyon ng ating mga kababayan. Positibo, yung iba naman ay negatibo dahil marami daw tayong problemang dapat harapin pero impeachment ang tinututukan ng Kamara. Baka may mensahe po kayo. Ang sabi nyo nga ay dapat nakita natin yung mga ebidensya para may akyat ito sa Senado dahil hindi ito pagpapatalsik kundi pagpapanagot sa mga accountability ng Vice Presidente. Milky, sa ating mga kapwa Pilipino, bumoto po tayo lagi ng tamang tao sa mga pwesto para hindi na kailangan sumailalim pa sa mga impeachment proceeding ang mga matataas na leader ng ating bansa. Suportahan po natin ang isang impeachment at siguraduhin lang natin na patas ito para sakaling may mga masasama at mga abusado tayong magiging leader sa balang panahon, may paraan tayo para sila'y tanggalin. Kung sakaling magkaroon tayo ng isang presidenteng napakasama, dapat meron tayong impeachment para may pagkakataon tayong palitan siya kung siya nga ay totoong nagkamali at naglabag sa ating saligang batas. Let's just make sure that we vote for the right leaders in Congress and in Senate so that this impeachment process will be fair and objective. Paghamon po yan sa ating mga kababayan na tuwing tayo'y bumoboto, binibigyan tayo ng pagkakataong magbago ang ating bansa. So, sa palagay ko, magandang pagsubok ito hindi lang sa mga congressmen, kundi sa buong Pilipino na manindigan tayo sa impeachment bilang mekanismong proteksyon ng ating bansa. Kong Lawrence, nakalimutan kong itanong sa iyo pero ihabol ko yung komposisyon ngayon ng Senado, tingin mo ba ay magiging patas? Kasi sasabihin this is still a political process, 'di ba? Yung kampihan, sino ba ang kampe, sino ba ang tutol, nagkakaroon na ng bilangan pero doon sa lumabas na mga ebidensya at pagdinig ng Kamara at I'm sure ito ay didinggin din sa Senado, tingin mo ba ay makukumbinsi rin ang majority ng mga senators? Dapat makumbinsi ang majority at more than 2/3 of all the senators kasi pinapanood sila ng mga Pilipino. Kung ganun kabigat ang ebidensya at boboto silang hindi pabor dito, ay makakasama iyon sa kanila. Ang impeachment bilang isang politikal na proseso ay tanggap ng mga sumulat ng ating konstitusyon na pwede ang kampihan. Ngunit ito ay pagkakataong kumampi sa tama at kumampi sa bigat ng ebidensya para sa ating mga senador.
Sa atin po maordinaryong kababayan na hindi po masyadong alam ang ating patakaran, mga batas, kung isa lamang po ang sinabing siya ay guilty, tapos na po ba yung impeachment? Ano po ulit, Milky? Halimbawa, di ba meron tayong 4 articles of impeachment na didinggin dapat? Pero kung ang hatol po sa isa lamang, pwede po bang matapos ng impeachment at siya ay mahatulan na impeach na ang vice-presidente? Tama yun, Milky. Isang conviction lang sa isang aligasyon ay sapat na para hatulan ka ng pangtanggal o pagdiskwalipika sa pagbabalik sa serbisyo. 1 out of 4 is enough to convict in an impeachment trial. Doon po sa mga dininig ho natin na pag-hearings dyan po sa Kamara, tingin nyo ano po yung pinakamalakas na ebidensya at magdidiin po sa kaso laban sa vice-presidente? Malakas ang unexplained wealth at malakas ang contracting an assassination sa buhay ng presidente o ang pagkausap sa isang taong nakaabang at handa ng patayin ang presidente at ang kanyang asawa. So yun ang tingin yung pinakamabigat doon po sa lahat ng lumabas na alegasyon laban sa vice-presidente. Tama yun, Milky. Okay. So bigyan ko yun ng pagkakataon, Kong Lawrence, na mabati ng Happy Mother's Day ang iyong mga kababayan dyan sa Iloilo at sa lahat po ng ating mga listeners at viewers. Happy Mother's Day sa aking asawa, si Vanessa, at sa aking nanay na nasa Iloilo, si Cosette. Happy Mother's Day mandira sa tanan nga mga Ilonggo nga nagapamati bisan diin kamo subong sa Pilipinas. Happy Mother's Day din sa iyo, Milky, at maraming salamat. Maraming salamat, Kong Lawrence, at sa panayam ngayong umaga at magandang umaga po sa inyo. Ang ating pong panayam ngayong umaga, Senior Deputy House Majority Leader, Congressman Lawrence Defensor. So abangan ho natin ang magiging botohan bukas diyan po sa plenaryo. Matutok lamang ho kayo sa magiging resulta. Bagamat sabi nga ho ay naibalita ko na rin to last week na more than 200 ang posibleng bumoto in favor na hindi naman sabi nga ni Kong Lawrence hindi mapatalsik kundi may akyat sa Senado ang mga alegasyon laban kay Vice Presidente at sila ang huhusga kasi ang Senate Impeachment Court. Tama po yan na 1 conviction out of 4 ay sapat na para siya ay matanggal sa pwesto. So abangan ho natin at I'm sure kayo po ay nakapanood, nakaparinig at sumusubaybay sa mga report about impeachment proceedings dyan po sa Kamara. Para at least kung ano man ang lumabas na resulta ng botohan at lalo na dyan po sa Senate na magsisilbing Senate Impeachment Court, ay hindi nyo sasabihin na kumbaga ay niluto, kumbaga ay dadaan sa tamang proseso. Maraming salamat kay Congressman Lawrence Defensor at magandang umaga sa mga taga Iloilo. Babalik po ang isyong pambayan sa ating pong pagbabalik. Ilan pong mga balita at pagbati po dito. Ang daming mga gustong bumati ng Happy Mother's Day sa kanila mga nanay. Oras sa buong Pilipinas, 8:49 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang oras 8:54 ng umaga. Muli po, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Mother's Day! Sa mga tulad ko pong nanay, gusto ko po yung batiin. Pwede bang mag-day off muna? Ang nanay kasi wala pong day off 24/7. At marami po ngayon ang mga bulaklak na nabebenta na ubod ng mahal. Pero sabi nga ay although mahal, pero pag nakatanggap ka ng bulaklak, 'di ba, ang saya ng feeling. Lalo kapag ako mababaw lang ang pero pag binibigyan ako ng aking mga anak ng bulaklak on special occasions like a birthday, Mother's Day, tuwan-tuwa ako at hindi ko tinatapon yung isang buong bouquet. Yung iba kasi 'di ba, pag tinanggap yung bulaklak nasa forma ng bouquet, aalisin yon at ilalagay sa flower vase. Ako po eksaktong ganun lang, as is. At naka-display ho sa kwarto ko para bawat bouquet na alala ko, ito bigay niya ng birthday ko, bigay nung anak ko nung Mother's Day. Kamusta naman si nanay? Ganon din ba kayo kapag binibigyan ng bulaklak? Pero
Pero sabi ng mga nanay, naku Milky, ang mahal ng bilihin. Sabi ni nanay ibigay na lamang yan bilang pamalengke ko. Maraming mga ganung nanay di ba? Instead pagka mahal-mahal na bulaklak, ibibigay na lang sa kanila pambili ho ng kung ano-ano makakain sa bahay. Pero gusto kong laging binabati during Mother's Day, of course, mga natay at ang mga single moms. Saludo po ako sa inyo. At lahat po ng ating mga nanay, overseas Filipino workers na talaga naman pong iniiwan ang kanilang pamilya dito sa ating bansa para makapagtrabaho abroad at kumita ng malaki-laki para ho sa kanilang mga anak, para sa kanilang pagpapaaral at magandang kinabukasan. Gusto kong batiin si Vic Lima. Uy, nanonood at nakikinig. Kamusta ka na, Vic? At si Ma'am Joanna, Vic and Joanna, nakikinig at nanonood sa DZRH. Kamusta kayo? At paalala po ng Pag-asa, ingat dahil napakainit pa rin ho ng lagay ng panahon. Ayon po sa Pag-asa, aabot sa dangerous heat index levels sa 25 lugar sa bansa ngayong araw. At sa weather bulletin, ilan po sa mga lugar na posibleng umabot ng 44 degrees heat index ay ang Lawag City, ang Dagupan City, Cuyo, Rojas City at Dumangas. Nasa 43 degrees Celsius naman ang posibleng damang init sa ilang mga lugar tulad ng Tuguegarao City, Iloilo City, Cavite City at iba pang mga bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, inaasang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index ng ilang mga lugar. Kabilang dito ang Ninoy Aquino International Airport, ang Clark International Airport at ang Butuan City. Ayon po sa Pag-asa, itinuturing na mapanganib ang heat index mula 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius. Ito po yung damang init kapag sobrang init po ng panahon. Kaya ingat po tayo at magbaon ng napakaraming tubig. At payong, lalo na pag mahaba po ang inyong lalakarin at kung kayo po ay may lakad o kaya naman ay malayo yung inyong pupuntahan, magbaon ho ng payong. Kamusta naman ang mga motorista ho natin? Hindi ko masasabing maganda ang daloy ng traffic along EDSA today dahil as usual, EDSA rehab. Pero maganda naman, naglalagay ho sila ng ilang mga lanes na bukas para hindi po matraffic ang ating motorista, although nagbabagal ang daloy po ng traffic approaching Guadalupe. Pero pagkatapos niyan ay maluwag na ang daloy ng traffic all the way dito po sa may Rojas Boulevard at sa panig po ng Maynila. Kung kayo naman po ay pupunta ng Pasay, maayos din naman, wala ho masyadong traffic. O ito na po, manong driver. Nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, araw na Martes yan. Posibleng mag-rollback na humigit kumulang sa 9.50 ang diesel habang 13 pesos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman na may hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. So meron pong increase ang gasoline per liter ng 50 centavos. Batay po sa pagtaya sa 5 araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado. So sunod-sunod ang rollback sa mga gumagamit po ng diesel. Pero sa gasolina ay merong pagtaas ng 50 centavos per liter. Kaya gas up na ho tayo kung meron ho tayong pangpa-gas up ng ating mga sasakyan. Salamat sa napakarami pong bumabati. Alam ko tapos na yung tapos na yung pagbati sa akin ng aking nakaraang birthday. Meron pa palang may pagbati pa palang pahabol. Salamat muna sa Abante Cup. Ako po'y dumalo noong Biyernes diyan po sa Philippine Navy Golf Course. Sobrang init ho ng panahon, nakailang tubig ako. Kailangan ho natin yan. Pero kapag gusto mo ang iyong ginagawa at ang iyong sports ay maganda pong nag-exercise tayo once in a while. So salamat po Abante Cup at sa lahat po ng mga winners sa golf tournament ng Abante.
Gusto kong batiin ang ilan pong mga nakatutok sa isyong pambayan at mamaya ang tabayanan Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Susunod na po ang kanilang programa. Mga bumabati ng Happy Mother's Day sa Tornino Laoy Senior. Happy Mother's Day, Milky. At sa lahat ng mga nanay. Claret Duran Aldesa. From the Agan Island, Magkaragit di Masalang, Masbate. Si Dariel Berta Amuira, shout out kay yung mga kaibigan yata sa may Brooks Point dyan ho sa Palawan. Amorsoro Glenn, salamat din po. At Happy Mother's Day, Evit Sarmiento Escueta. Dalino Ibarra Chua, Milky, Happy Mother's Day po. Dati din sa radyo ko lang narinig ang boses mo. Ngayon nakikita na kita. Sana naman. Walang hindi ka na-disappoint Joke lang. Revelito Magallones, good morning Manang Milky. Congratulations sa iyong pagwagi ng golf tour sa golf tournament and Happy Mother's Day. Salamat, Revelito. Marcelino Macalino Gorgonio, good morning po sa inyo. Happy Mother's Day. Ronnie Malabanga, salamat din po sa pagbati at panonood. Tristan Wyatt Gulay, Happy Mother's Day po Manang Milky. Salamat Tristan. Si Flor B. Fernandez, Happy Mother's Day po Milky. Pakibati naman po na by Linda Asonsa. Tita ko na si Josie Magat ng Happy Mother's Day din. Sila po ay nanonood at laging nakikinig sa DZRH. Lor B. Fernandez, salamat. Hanim Piang, magandang umaga Milky at Happy Mother's Day. Raul Destacamento, Happy Mother's Day Manang Milky at sa lahat ng mga ina. Salvacion Escobar, salamat din po. Kuya Daniel, magandang umaga Milky, pagbati po sa nanay ko ng Happy Mother's Day at magpagaling daw siya. Nay, pagaling ka ha? Mahal ang magkasakit sa ngayon. Francisco Antonio Ramirez Garcia, Happy Mother's Day Milky. Dito po kami sa Talavera, Nueva Ecija. Salamat sa inyo pong mga pagbati. At asahan ko po ang inyong pakikinig ulit panonood sa susunod po na linggo para po sa isa pang edisyon ng Isyong Pambayan. God willing, babalik po ako next Sunday, 8 to 9 in the morning. Ako po si Milky Regonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 9:03 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Sumainyo ang Tanggaling-galing mo